Kamusta mga kaibigan? Imagine ninyo, isang ordinaryong Pinoy sa Quezon City na dati ay nahihirapan sa buwan-buwan na sweldo, pero ngayon ay may dumadating na monthly income kahit hindi na siya pumasok sa opisina. Pwede na siyang mag-travel, mag-spend time sa family, o mag-relax ng walang takot sa bills. Hindi imposible yan dito sa Pilipinas. Inspired ito sa isang game-changing book na Set for Life ni Scott Trench. Sa video na ito, ibinahagi ang 17 lessons na nag-stick sa kanya at nagdala sa financial independence. Pinoy version. Kung ready ka ring baguhin ang future mo, like at subscribe na. Tara, simulan na natin. Ang libro ay tungkol sa pag-abot ng financial independence ng maaga. Hindi sa pagiging mayaman agad, kundi sa smart steps. Mag-save muna ng aggressive target mo ang unang malaking tiyang katulad ng 1.2 to 1.5 million pesos dito sa atin. Mag-invest ng matalino at bumuo ng income na papalit sa sahod. Sa 2026, sa average na 25 to 40,000 monthly take-home sa Metro Manila, mukhang challenging pero possible. Posible Rent sa Quezon City, 15,000 to 25,000 pesos para sa isang bedroom lang. Pagkain mo, 8,000 to 15,000 monthly. Transport, 2,000 to 5,000 pesos kung jeep o MRT. Kaya focus sa malalaking tipid para ma-accelerate ang progress. Lesson number 1. Yan 17 na po to. 17 lessons. Kaya makinig po kayo lagi. Makinig po kayo. Lesson number 1. Ang unang 1.2 to 1.5 million pesos ang pinakamahalaga. Binibigyan nito ng options. Pwede na mag-quit ng toxic job o mag-try ng side hustle nang hindi natatakot. Lesson number 2. Frugal living ay sobrang powerful sa simula. Mas mabilis bawasan ang expenses kaysa hintayin tumaas ang sweldo. Lesson number 3, focus sa big 3. Housing, transportation, food. Sa Quezon City, housing, rent ang pinakamalaking killer. 15,000 pesos plus monthly. Lesson number 4, huwag mag-obsess sa maliliit na bagay tulad ng kape. Starbucks okay, paminsan-minsan. Pero tunay na savings sa malalaking gastos. Lesson number 5, mag-drive ng simpleng used car. O mas maganda, commute via jeep o MRT pag hindi pa kaya. Paid off car saves hundreds monthly. Walang car loan stress. Lesson number 6, housing decisions ang nagpapalaki sa lahat. Subukan ang house, condo, hacking. Rent 2-bedroom condo, ipasublet ang isa o Airbnb. Maraming ginagawa ito sa Metro Manila. O lesson number 7, matutong mag-DIY ng basic repairs. Plumbing, appliances, nakakatipid ng libo-libo sa service fees. Lesson number 8, itayo ng maaga ang credit score. Gamit ang credit card, bayad on time. Mas maganda, loans para sa future investments. Lesson number 9, bumili ng good enough, hindi pinakamura na masisira agad o luxury, mid-range sa Shopee o Lazada ang pinaka-practical. Ay nako, quick mention check budget planners via tag links. Lesson number 10, small emergency fund muna, 3 to 6 months expenses. Tapos attack high interest debt tulad ng credit card. Lesson number 11, magtrabaho ng matalino hanggat maabot ang unang 1.2 million pesos. Side hustles like freelance o online selling ang tumutulong. At katulad dito sa YouTube channel natin. No? Lesson number 12, invest sa pag-aaral. Books, podcasts, mentors, ang Set for Life, nagbago ng mindset. Similar books available sa Lazada. Okay. Lesson number 13. Kapag may 1.2 million pesos na, lumalaki ang options. Mas matalino na risk tulad ng stock investing o maliit na negosyo. Lesson number 14. Hanapin ang scalable work, freelance, content creation like YouTube o online business. Hindi puro pawis lang. Lesson number 15. House hacking strategies. Bumili o mag-own ng condo, iparent ang units,
passive income, jackpot sa Quezon City. Lesson number 16, bumuo ng monthly income, rentals, dividends, o affiliate like YouTube shopping sa Shopee, Lazada, products. Itatag po natin yan later on. Okay? Finance books, mga kaibigan. Okay, lesson number 17, hindi kailangan ng milyong-milyon agad. Sapat na income sa sumasakot sa expenses plus extra margin. Mga tunay na kalayaan, consistency ang susi. Okay, ngayong 2026, tingnan natin kung paano ito magiging realistic sa buhay Pinoy sa Quezon City o Metro Manila. Base sa current data, ang average monthly take-home para sa maraming full-time workers ay nasa 30,000 hanggang 45,000 ang estimate. Tapos ang estimated cost of living para sa isang single person, excluding rent, ay humigit kumulang 36,000 pesos kasama na food, transport, utilities at iba pa. Kapag idinagdag ang one-bedroom condo rent sa Quezon City, madalas 15,000 hanggang 25,000 monthly. Kaya total expenses, madaling umabot 50,000 to 60,000 pesos kung hindi mag-iingat. Nako, no? Pero narito ang magandang balita. Sa pamamagitan ng lessons mula sa Set for Life, maraming Pinoy ang nakakaabot ng unang 1.2 to 1.5 million pesos milestone sa loob ng 3 hanggang 7 taon, depende sa discipline. Halimbawa, kung mag-save ng 40 to 50% ng income, possible kapag binawasan ng big 3 expenses at mag-invest sa low-cost index funds o high-yield savings na may 4 to 6% interest ngayon, compound interest ang gagawa ng magic. Sa 10,000 to 15,000 monthly savings, sa tamang rate, maabot ang 1.2 million pesos sa 5 to 8 years, hindi imposible. Okay, mga actionable steps para simulan ngayon. I-download ang budget tracker app o journal. May mga affordable options sa Shopee at Lazada na 200 pesos to 500 pesos lang. Perfect para i-track ang expenses daily. Simula ng emergency fund sa digital bank na may mataas na interest. Check out mga tag high yield savings tools sa description. Okay, basahin ang Set for Life o similar Pinoy finance books available sa Lazada with fast delivery at makakatulong talaga sa mindset shift. Subukan ang side hustle, online selling sa Shopee, freelance gigs o YouTube affiliate. Maraming gumagamit ng Lazada products para mag-start ng maliit na biz. Huwag kalimutan, hindi kailangan perfect mula day one. Simulan sa maliit tulad ng pag-cut ng 5,000 sa monthly food, transport, tapos i-invest agad. Consistency over perfection. Okay, isipin mo isang Pinoy na dati ay nagre-renta lang sa Quezon City, nagtiis, nag-jeep, mag-commute at home-cooked meals. Pero ngayon ay may rental income mula sa condo, hacking at dividends na sumasakop sa buong expenses. Pwede ring ikaw yan. Ang libro ay nagsasabi na ang financial freedom ay hindi tungkol sa swerte. Ito'y tungkol sa maliit na desisyon na ginagawa araw-araw. Challenge ko sa iyo, ngayon, sa susunod na 30 araw, i-track ang big 3 expenses mo, housing, transport, food. Hanapin kung saan pwede bawasan ng 20 to 30% nang hindi nagdurusa. Share sa comment section kung ano ang plano mo. Baka makatulong pa sa iba. At para mas madali, tignan ang mga affiliate products na itatag natin sa video. Budget planners, personal finance, journals, basic investment guides, at high-yield savings, promo tools sa Shopee at Lazada. Gamitin ang links para makakuha ng deals at small commission lang ang napupunta sa channel na ito para mas makakapagbigay tayo ng content tulad nito. Salamat sa suporta nyo, Mga best, ang financial freedom ay hindi isang big win. Ito'y ilang smart decisions na ginawa consistently sa loob ng maraming taon. Simulan ngayon, i-track ang expenses, bawasan ang big 3, save para sa unang milestone. Nakaka-inspire, Ka ba sa kwento na ito? Comment ang pinaka-importante mong takeaway. Tignan ang tag affiliate products natin, budget journals, books, savings, tools, sa Shopee, Lazada para mas madaling simulan. Subscribe para sa mas marami pang Pinoy, finance stories at tips. Salamat sa panonood. Ingat sa pera at sa buhay. God bless.
Pilipinas.